Maestro Sir Anton, guro't vlogger na Pilipino, tagahatid ng balita sa bayan ay totoo. Mga benepisyo ng guro, kanyang tinatalakay. Sa video natin ngayon mga kamaestro ay pag-usapan pa rin natin itong tungkol sa Hybrid Career Progression System or yung automatic promotion na pinupush po ng Teachers Dignity Coalition or ng TDC sa pangunguna po yan of course ng ating pong National Chairperson si Sir Benjo Basas. Ayan. So muli nga pong nag-post si Sir Benjo sa kanya pong official Facebook page. Ayan. So credits po kay Sir Benjo Basas. Ayan, sa kanya po natin kinuha itong screenshot ng picture na ipapakita po natin dito sa ating video. Ayan. So doon nga po sa post niya sa kanyang Facebook page ay muli niya pong binanggit at muli niya pong ipinaliwanag ito pong tungkol sa Hybrid Career Progression System. Ayan, na kung saan ang isa po sa mga feature po nito is yung automatic promotion after 3 years. Ayan. Alam naman po natin mga kamaestro na sa panahon po ngayon marami po ang talagang naiinip. Yung iba nga ay di mapigilang kumbaga sa ma-disappoint, mainis sapagkat marami daw po ang wala pa rin pong development doon sa kanila pong ECP. Ayun yung atin pong Enhanced Career Progression na application na kung saan yung first wave ng call for applicants ay ginanap po last year. Sa ibang mga SDO, parang September, September, October, hanggang November, kung di po tayo nagkakamali, So, diyan sa mga months na yan, nag-start ang call for applicants, for the Enhanced Career Progression System. So, mag-1 year na po yan, lalo na po yung mga nag-apply nung September. So, malapit na po mag 1 year, pero sa feedback po nakuha po natin ay kumbaga sa wala pa sa kalahati yung nabibigyan po ng promotion or napo-promote or bumaba na yung kanilang papel para sa enhanced career progression So lang naman po natin yan, estimate lang, pero sa tingin po natin ay hindi pa abot sa kalahati based po yan sa mga feedback na nakikita po natin sa social media sa mga iba't ibang mga post din. Ayan, so parang ganoon na nga po ang nangyari although mayroon naman mga SDO na mabilis. At isa rin po yan sa nagiging concern din po ng ibang mga kamestro natin. Bakit daw sa ibang division ay ilang batch na. Meron nga ako nabasa parang nasa batch 10 na yata, batch 15 So ang dami na. Samantalang sa ibang mga SDO naman ay first batch pa lang. And then parang meron nga tayo nababasa na SDO wala pa kahit isa. So iba-iba So iba-iba po yung naging naging development pagdating po sa promotion ng ECP na which is hindi rin natin maipapaliwanag kasi wala naman tayo sa position na i-explain yang bakit nangyayari yan, especially po sa funding ng ECP. So hindi naman tayo masyado expert about sa funding ng ECP, baka magkamali tayo ng pagbanggit sa video natin, but yun po yung napapansin po natin so hindi po sabay-sabay, hindi pare-pareho yung bilang, ewan ko po sa inyo, kung ganyan din po yung observation ninyo. Pwede po kayo mag-comment yan sa comment section po natin, kung ganun din ba ang observation nyo, kung pareho ba tayo ng observation, mga kamestro, na iba-iba, sa iba ay marami na, sa ibang SDO ay konti pa, and syempre, sabi nga natin ay, isa po yung concern na, hindi natin mapipigilan yung mga kamestro natin na magkumpara, So, hindi natin maiwasan na mag-compare tayo sa ibang mga SDO. So dito po sa ipinupush na yan ng TDC, na Hybrid Career Progression System, maganda po ito, kasi talagang dito, makikita po natin yung fairness. Kaya nung pinush po to ni Sir Benjo Basas, ay talagang suportado po natin yan. Ayan, si Sir Benjo naman ay talagang personal nating kakilala yan, idolo natin yan, ilang beses na rin natin nakasama. Actually, last week magkasama kami yan, kasama ako ni Sir Benjo sa kanyang lakad sa SDO Cavite Province. So, talagang suportado po natin itong iminumungkahi ng Teachers Dignity Coalition, and I hope na lahat po tayo ay suportahan ito. Ayan, para marinig po tayo ng DepEd, marinig tayo ng pamahalaan na kung magkaroon ng consideration
para dito po sa hybrid career progression na ito mga kamaestro, na kung saan matutulungan lahat, hindi lang yung mga matatandang teacher or mga matatagal na sa service na teachers, ayan, or yung mga batang teacher din. So kumbaga patas lang, ano po, lahat ay magkikinabang, ano po, dito sa hybrid career progression system na ito. Alright, so ito po, no, ito po yung pinost ni Sir Benjo at nagawan ko na rin naman po ng vlog ito dati. Ano po, yung nakalagay po dyan ay career progression. Basta after every 3 years at BS ang rating ay 1 salary grade higher. Ayan. So, ibig sabihin, every 3 years, automatic promotion ka. Pero dapat very satisfactory pa rin. No? Kasi may mga nagsasabi na baka daw yung iba wala namang ginagawa pero mapopromote. Ano po? So, hindi rin. Ano? Kasi pag wala kang ginagawa or pangit naman kasing gamitin yung term na ano, no? Siguro yung mga hindi masyado nagpe-perform, pero naniniwala naman ako na lahat naman ng teachers ay nagpe-perform ng kanilang trabaho, ano? Pero siguro kung meron mang iilan na hindi nagagampanan yung kanilang trabaho, eh hindi naman sila makakakuha ng BS na rating sa IPCRF, ano po? Kasi alam naman ng mga school head yan, alam naman ng mga rater yan, ng mga master teachers, mga head teachers, ano, kung ano yung performance ng isang teacher. So tayo dito ay ano naman, kumbaga sa ano, naniniwala naman tayo na pag BS ang IPCRF rating ng teachers, talagang pinaghirapan niya at ginawa niya ang kanyang trabaho. Ano po mga kamaestro? So BS, ano po ang required para dito sa automatic promotion? So yan po, no? So salary grade 11 for entry level, of course, salary grade 12 after 3 years, teacher 2, salary grade 13 after 6 years, so teacher 3 ka na. Salary grade 14, teacher 4 after 9 years. Salary grade 15, teacher 5 after 12 years. Salary grade 16, teacher 6 after 15 years. And salary grade 17, teacher 7 after 18 years. So pag naka 18 years ka na, medyo ano na, no? Kasi ikaw ay isa ng salary grade 17 o isa ka ng teacher 7. Ayan. Eh, tayo ngayon, papasok na tayo dito, ano? So sana nasa teacher, ano tayo, pa-teacher 7 na tayo kung ganito yung sistema po natin, ano, kasi tayo ay mahigit 15 years na rin sa service, ano po mga kamaestro. So nakalagay dyan, sa ilalim ng ganitong sistema, ang isang gurong palaging may BS na performance rating ay maaring maabot ang posisyong teacher 7 sa loob ng 18 taon ng serbisyo nang hindi na kinakailangan paulit-ulit na maghanda ng napakaraming dokumento o portfolio. Kinikilala nito ang sipag, tiyaga, dedikasyon at katapatan ng isang guro sa serbisyo, hindi ang dami ng mga papel na kanyang maihahanda. Okay? Then ito po mahalaga, ano, yung alinsunod sa proposal po ng Teachers Dignity Coalition, ayan, sa mga teacher na gustong ma-promote ng mabilis, meron pa rin naman po kayong chance, ano po. Hindi naman ibig sabihin na lahat na lang tayo ay ganon, every 3 years mapopromote. So, pwede pa rin po, mayroon po tayong tinatawag na accelerated track, ano po. So, ayan, accelerated track. Sa regular track, ang ano po diyan, hindi length of service at performance lang ang batayan, kundi mas maigpit at mas mabigat na panuntunan dahil mas mataas ang posisyon, kompensasyon at pananagutan. Ito po yung illustrative accelerated progression. Ayan, so years of service, ayan po, no? So regular track, ayan, dadaan po yan sa proseso na every 3 years na promote. Ayan, nabanggit ko na po yan kanina. And for the accelerated track, higher positions may subject to qualification set forth in the existing ECP policies. Yung mga gustong ma-promote ng mabilis, sila ang dapat bigyan ng mga ECP requirements na ginagamit ngayon. Muli, hindi kailangan tumagal ng 18 years para maging teacher 7 o kahit pa sa mas mataas na posisyon kung nanaisin ng isang guro. Ayan. So, TDC's proposal for hybrid career progression, regular track, 1 salary grade higher every 3 years of VS performance. Samantalang ang accelerated track naman, ECP type requirements. So, halimbawa, teacher 1 ka mga kamaestro at gusto mong ma-promote ng teacher 4, di ba? Kasi tatlong talon po yun, di ba? Tatlong salary grade lamang dahil po dun sa quantum leap. So, pasok pa rin, ano? So, kung teacher 1 ka, marami kang papel, nakapag-aral ka ng MA, malaki ang puntos mo sa education, so pwede kang tumalon ng teacher 1 to teacher 4. Ano po? So, teacher 2 to teacher 5, pwede rin. Teacher 3 to teacher 6, di ba? Or teacher 7 to MT1. Ano po, mga kamaestro, pwede. Ano po, or teacher 7 to MT2, pwede yon. Dito po yan sa accelerated track. So, kung masipag ka or masipag ka sa mag-ayos ng mga papel, kasi yun tamang term, ano? Masipag ka mag-ayos ng papel, tinatago mo yung mga papel mo,
at talaga namang nagpe-perform ka ng exceptional performance bilang teacher, so pwede kang ma-promote ng mas mabilis. Hindi mo na kailangan pang antayin yung every 3 years para maging teacher 7 ka. So pwede mo na siyang madala after 3 years, after 4 years, pwede ka ng teacher 7, ano? Kasi pwede naman basta meron ka ng 1 full IPCR, pwede ka na mag-apply ng mas higher position through ECP. Ano po? Yun po yung existing po natin na guidelines ngayon sa ECP. Ito po yung sinasabi, ito po yung ibig sabihin ni Sir Benjo, ano? So, regular track, ito yung wala ka ng papel na ihahanda. So, mag-aantay ka lang ng every 3 years. Basta BS ka, promoted ka na ng 1 salary grade higher. Samantala, pag accelerated track naman, ayan, pwede kang tumalon ng ilang salary grade as long as na maipapasa mo or kumbaga mako-comply mo ano po yung mga requirements ng existing ECP guidelines po natin ngayon mga kamaestro. So hopefully po ay naliwanagan kayo dito sa dalawa sa pinagkaiba ng regular track at saka ng accelerated track. Ito po ay proposal, ano po mga kamaestro. So ito po ay proposal, ulitin po natin, hindi pa naman po ito approved, hindi pa naman po ito implemented. Ito po ay proposal, pero sana po mag-ingay tayo ano para tayo po ay marinig. Suportahan po natin itong proposal po ng Teachers Dignity Coalition kasi sabi nga natin, ito po ay talagang fair sa lahat. Bago ka man sa service, matagal ka man sa service, fair po ito para sa lahat. Wala po itong kinikilingan. Ito pong hybrid na career progression system na proposed po ng Teachers Dignity Coalition sa pangunguna po ni Sir Benjo Basas. Alright, so dito lang tapos itong ating video ngayon mga kamestro. Hindi ka man nakakapag-subscribe, click mo na ang subscribe button dyan para ikaw yung unang nakapanood ng mga videos na ina-upload natin. Katulad ito, yung mga updates pa rin about sa career progression system and other benefits sa mga teachers and government employees. And syempre, click mo na rin ang notification bell button para man-notify ka, always updated ka pag may mga bago tayong uploaded na videos. Muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro, see you on my next vlog. Bye-bye!